Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, ating mga cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bono Magus PH. My name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Virgo, alamin natin kung ano yung lalabas sa inyong mga baraha para sa inyong mensahe, gabay at kapalaran sa mga susunod na araw, linggo or buwan. Paalala lang Virgo sa mga nanonood, cross-watchers, lahat po ng tarot readings ko dito sa YouTube channel na to ay general reading lamang. So ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate Virgo at iwan yung hinte. Alright Virgo, let's start. First energy, Virgo, you have the world. I feel like marami sa inyo, you are ending an old cycle and entering a new cycle. So, I feel like meron kayo ma-achieve. Let's see kung ano kaya to. Tingnan natin kung ano tong ma-achieve ninyo this month, this year, sa mga susunod na araw, linggo, or buwan. Tingnan natin kung makukuha o malalaman natin sa mga susunod na mga baraha lalabas. You have the Nine of Cups, wish fulfillment. I also feel like Virgo, marami sa inyo right now, may issue about sa inyong mga pangarap. Meron kayong hindi na-achieve. Some of you right now, marami sa inyo ay taga-ibang bansa. Leo na may mga pinoproblema dahil may mga pangarap pa rin kayo hanggang ngayon, hindi natutupad. Next, you have the Two of Wands, mga plano ninyo, right? Marami sa inyo ang gustong umuwi. Nagdadalawang isip, uuwi ba ako, magsistay pa? Tatanggapin ko ba yung next kontrata or uuwi na ako? I feel like you're looking, marami sa inyo Virgo, naghahanap kayo ng mas magandang plano. Nag-iisip ng magandang plano, mas better. Okay, let me rephrase that. Marami sa inyo are looking for better opportunities. Naghahanap ng mas magandang oportunidad na talagang kung saan matutupad na ang mga pangarap niyo. Let's see kung paano natin yan malalaman. Let's see kung malalabas sa baraha mamaya. You have the world. Marami talaga sa inyo right now. Maybe in the past or still right now. If nakaka-resonate kayo so far, Virgo, then this is your reading. No? I think marami sa inyo lately or hanggang ngayon, may kinikim-kim, may dinadalang problema na sinosolo nyo lang with the moon. Parang hindi nyo sinasabi sa mga kamag-anak ninyo, hindi ninyo nilalabas, hindi nyo sinishare, hindi nyo para bang sinosolo ninyo yung mga problema. No matter how small or big, yung iba sa inyo, siguro simple lang na problema. Yung iba sa inyo, siguro malaki. No matter how small or big, problema pa rin yan. But if I feel like you're silent about it, you kept it quiet. Kumbaga, tahimik lang kayo sa mga dinadala niyong problema. Even pag-aalala, worry, hindi niyo sinasabi, hindi niyo binibigkas or hindi niyo open up. Okay, yan ang tamang term. You have the Two of Swords. I feel like yung iba naman sa inyo, you are in a situation kung saan nahihirapan kayong mag-decide about something. Ano kaya yan? Okay, next energy, you have the Six of Cups. May namimiss kayo. Marami sa inyo taga-ibang bansa. Sa mga taga-ibang bansa, OFW, overseas Filipino workers, kahit saan man lang kayong lupalop sa ibang bansa, maraming gustong umuwi. Namimiss nang umuwi. Virgo, gustong umuwi. Right now, very nostalgic about sa Pilipinas, about sa mundong kinalakihan, saan ang galing. Or I feel like marami sa inyo, Virgo, iba, hindi lahat. Iba sa inyo, may hindi natupad na pangarap na makapunta ulit sa ibang bansa, or maybe you met someone from another country. Sa tingin ko, afam ito na namimiss mo ang afam mo, at yung wish mo na makasama siya, or yung wish mo na ikaw ang kukunin, ikaw ang papakasalan, hindi nangyari for some reason, nagka-problema dyan. Hierophant.
because of commitment. Tingnan natin kung bakit nandyan yung Hierophant. You have the Hermit. Marami sa inyo talaga right now, nagko-contemplate. May malalim na iniisip na desisyon. At nag-iisip ng nag-iisip at naghahanap. Nag-iisip at the same time naghahanap ng mas magandang oportunidad talaga na kumita. Yung iba sa inyo na nasa Pilipinas gustong mangibang bansa with the world card. Yan ang sitwasyon. You will achieve success, Virgo. But with the moon card and the hermit, hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita na may paparating na opportunity kung saan magdadala sa iyong tagumpay. I feel like you're heading towards something greater. Malalaman natin ito mamaya kung ano yan. You have the Emperor. Bakit kaya ito? Let's take a look at the bottom. You have the King of Wands. I feel like marami sa inyo, you have the potential. May potential kayong maging leader. Virgo, may mga tumatakbong, meron bang mga politicians siya na nanonood? May mga politicians ba dito na nanonood? There's something about pagiging leader sa isang community kung saan pinoproblema ninyo. Marami sa inyo right now, Virgo, you are also with the King of Wands. Either pinoproblema ninyo ang confidence, pinoproblema ninyo ang sarili, hindi kayo motivated like before. Iba sa inyo naman is namumroblema sa kalusugan. The Emperor, I feel like some of you are really undecided to take action. Nagdadalawang isip, siguro nag-aanilangan. Let's see, let's clarify your situation. Virgo, tingnan natin yung buong kwento. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Okay, madami. Let's see, for our Virgo signs. Virgo. Let's see what else. Lumabas din to Virgo, kukunin ko yan. Dragonfly. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Virgo, you have inventiveness. Mamaya isa-isay natin to. Okay, unahin muna natin yung clarification. You have dragonfly, you have bear, you have rapids, you have frog, and you have butterfly. Ang galing. Mamaya explain ko, okay? Clarification. Fast progress. Moving forward with swift precision and do what must be done now. Resurrection. Okay. Huwag kang mawala ng pag-asa. Virgo, I feel like mare-resurrect yung mga plano ninyo na maybe in the past hindi nag-work. Shake off the past and rise again. Aangat ka rin, makakabangon ka rin, you will rise again sa tulong ng Panginoong Diyos. Kaya, ituloy nyo lang yan, taasan nyo pa rin ang pananalig. Lalo-lalo sa mga Virgo natin dyan na hindi iniwan ang Panginoon. Like sa kabila ng mga pagsubok, maka-Diyos pa rin. Andun pa rin yung malakas ang pananalig sa Panginoon. Kaya ito na ang sagot. You will rise again. Reinvent yourself. You will rise up from the ashes even more powerful. Pwede niyong i-pause yung video and then you can read this. You will rise up from the ashes even more powerful. Aangat ka. Kaya pala andito yung Emperor. Carried away, let yourself be caught up in a whirlwind of a romantic moment. I feel like this is an advice, Virgo, na huwag masyadong magpadala muna sa mga love life. Kung pinoproblema niyo ngayon ang love life ninyo, wag niyong aksayahin ang iyong energy dyan. Iyak, pagsisisi, move on.
Past is past. It's already done. Wala ka nang magagawa. Hindi mo na mababago yung nangyari. You have open doors. You have many options. So take your time to choose what's right. Okay, may paparating na mga opportunities. Maraming pintuang magbubukas para sa iyo, Virgo. But you have to be wise to choose what's right na tamang landas na tatahakin mo. Wow! Ang lalim nun. Ulitin ko. Maraming pintuang magbubukas para sa iyo, Virgo. Yan, isa dyan ay galing sa Panginoon. Buksan, lawakan ninyong isipan ninyo and I hope you will make the right decision na makapili ng tamang landas na yung tatahakin, patutungan. Wow! What was this? Seed of potential. Whatever you're making right now, ano man yung mga pinagkakaabalahan ninyo, ginagawa ninyo, trabaho man, proyekto, pagre-reels, pagninegosyo, sideline, ibang klase ng pangdidiskarte, tamang pangdidiskarte, hindi yung nangloloko ibang tao, hindi sa pangloloko, hindi sa maling paraan. Kumikita ka sa maling paraan, that's not a blessing. Magiging hahabulin ka rin ng karma pagdating ng araw. So, seed of potential. Kung ano yung tinanim natin, meron tayong aanihin. So, I feel like this is the right moment to plant your seeds. What does it mean? Kumilos na kayo, Virgo, kung anong gusto nyong gawin. Ayan, invest on yourself, mag-invest something. Kung may pera na, paramihin, gumawa ka na, mag-isip ka ng paraan kung paano padamihin yung pera. I feel like kung ano man yung gagawin nyo sa pera ninyo na kung i-invest nyo sa tamang mga tao, tamang proyekto, tamang investment plan, it will grow. There's potential na it will grow. Wow! Congratulations. Don't be carried away sa mga pangako sa love life. Ayan. I feel like may magbabalik. May magpaparamdam ulit. Virgo, for those of you na nasaktan na, kung is the same person na sinaktan ka before, mag-iingat lang. Don't be carried away again. Wag mapusok, tama ba? Marupok. Wag maging marupok sa buhay pag-ibig sa ngayon. I feel like marami sa inyo in the last few years, sa mga nagdaang linggo or araw or even months or even years, talagang lugmok kayo sa problema daw. This is the sign na makakaahon kayo, babangon kayo sa tulong ng Panginoon. Past progress. Kung ano man yung mga proyekto ninyo ngayon, mga sinasagawa, kung ang tanong ninyo, ano kayo magiging resulta nito, then ito na, fast progress. Magiging mabilis ang proseso. Kung lalo-lalo na sa mga Virgo na may nilalakad na papeles, titulo sa lupa, pinapatitle, hustisya, abogado, papeles, immigration visa, ina-applyan. Siguro this is a confirmation na mabilis kang matanggap sa trabaho, something like that. Let's take a look at your oracle cards and advice or message from your spirit guides. You have the dragonfly. Let your spirit soar, allowing it to guide you through life with grace and lightness. Perception shapes reality. There's something about yung pananalig mo and at the same time yung outlook natin sa buhay. Virgo, i-check natin kung positive ba or negative. Let your spirit soar. Pananalig, lakasan yung spiritual strength natin. May pagbabagong mangyayari sa buhay ninyo. With a butterfly means change or transformation. So, this can only means kung ano man naman nangyayari sa inyo in the past, kung ano man may mga hindi nag-work, it's not meant for you. Mas may nakalaan na mas may mga, yun na nga nagbubukas ang pintuan. Ibig sabihin, there's another, may mas magandang opportunity nakalaan para sa iyo. Yan, I think, ginaguide ka ng mga spirit guides mo para itahak ka sa tamang landas.
Siguro in the past, siguro sa mga dagdaang linggo, sa mga ginagawa mo, kaya naging failures, kaya hindi nag-work, it's not meant for you. Whatever, kung ano man yan, love life, career, trabaho, never give up on this life kasi there's always makakahanap tayo ng mas better opportunities, better relationships, better people, better life, better future, right? Frog. Frog is a sign, is a symbol sa Feng Shui or Feng Shui. Frog is a symbol of good luck and good fortune. Meaning, kung makakita kayo ng frog soon, sa mga susunod na araw, linggo or buwan, it means may magandang swerteng paparating. Kaya embrace change. Sabi dito, embrace change as a natural part of life. Part yan ng kapalaran mo, yung mga pagbabagong nangyayari sa buhay mo ngayon. Kung hindi man, kahit hindi ka nais-nais. Trust in the process of your journey. Move between worlds. Profound leaps, meaning to say, you are leaping towards success. You are leaping. Magkakatapult ka. Ibig sabihin, ano yung magja-jump. Di ba ang frog naglilip? Nagtalon-talon. Tatalon ka. Malaki siguro ang tatalunan mo. So, hayaan nyo yung mga setbacks na nangyari. Hayaan nyo yung mga failures, hindi nag-work. Oo nga, hindi nga kaya-aya ang nangyari. But then, it doesn't mean it's the end of your life. May mga maganda pang opportunity parating. You have rapids. See? Turbulent flow. I feel like right now, or maybe in the past, marami kayong naranasang mga challenges. Madaming mga pagsubok ang dumating sa buhay niyo, but it's part of your journey. Because after this, sabi dito, embrace the intensity of emotions and ride the waves of adversity with courage. Pananalig, katatagan sa ating tatagan mo. Lakasan mo ang pananalig at katatagan. Okay, para malagpasan. Once malagpasan niyo itong mga pagsubok na to, after this, it's breaking free, it's success, it's triumphant, magiging victorious ka sa wakas. Kasi lahat ng to sa 3D, pagsubok lang talaga. And only the courageous at only those people na matatag ang loob ang at mga hindi sumusuko sa buhay, sila yung nagtatagumpay. You have a bear, rest in you. If napapagod ka na, Virgo, rest lang. Rest. Walang problema magpahinga pa saglit. I-recharge mo ang utak mo. I-recharge mo ang kaluluwa mo by praying, meditating. Siguro makakasagap pa kayo ng clarity. Rest, itulog mo lang yan. Huwag mong pagurin ang utak mo sa kakaisip ng mga bagay na tapos na, hindi makakatulong. Always, and even kung mag-iisip lang din tayo, think positive. And renew. Trust in natural cycles. It's part of a cycle. Hindi sa lahat ng panahon, nasa baba tayo. I think the reason why you're stuck there sa baba because hindi ka umaangat the lighter, if your light, kumaga ng buhay, saka tayo aanangat, di ba? So, let go of heavy energy. Diyan ka ma-stuck. What does it mean? Literally, bitterness, angry, frustrations, not being happy, not being grateful. Being grateful, being happy, walang kaaway, magaan ang buhay, din swerte papasok. Aangat ka. But if you're always negative, mabigat na energy yan. Right? So anyway, what else? Punta tayo dito ngayon sa inyong oracle cards. Equilibrium. This means, you have the triangle. This means balance. Ibalansin nyo lang yung buhay ninyo. Para makaisip, magkaroon kayo ng clarity. Okay? Makarelax ang iyong kaluluwa, your soul, your spirits. I have found balance in all areas of your life. Seek balance in all areas of life. Huwag puro-puro work, trabaho, i-balance ninyo. I am the master of my daily life. I bring love to my world by meeting the needs of my body and soul.
balance. Balance din ba ang pagkain, kinakain? May bisyo ba? Lagi bang nagpupuyan? Those are balance, paminsan-minsan, and do things in moderation. But I feel like when it comes to your health, alam ko ang mga Virgo, very strict kayo eh. You always make it sure na healthy ang mga choices natin, right? Concentrate. Yung iba sa inyo kulang sa concentration. Focus on what's inside of you when negativity rises within you. Oh my goodness, talaga naman. Kaya the reason why you're stuck in that limbo, the reason why hindi ka umuusa, the reason why yung iba sa inyo hindi umaangat, kasi napapalibutan ng mga negativity, thoughts, negative feelings, negative. Ang mga ginagawa, puro negative. Your action, negative. Galit, nagtatapon, sumisipa, nagdadabog, negative actions. Okay? I transform into light and hope. May pag-asa sa sitwasyon mo. So there's no need to be miserable. There's no need to feel negative about anything. It's part of our journey. Just embrace it, let it go, and trust the universe. And you will move on to the next phase of your life para matapos na yung pagsubok. Kasi kung hindi ka move on dyan sa mga iniisip mo, you'll always be in that phase of negativity. Embrace nyo na dyan, let it go, leave it, and then move to the next para ma-reach nyo na yung 9 of Cups fulfillment. Kindness, Virgo. Are you kind? Are you sincere? Sa mga hindi lang sincere, but if you know yourself na you're kind, then good for you. Sa mga Virgo lang na kailangan pagsabihan, na kailangan maging kind, hindi lang sa ibang tao, but most importantly, to your own self. Be kind to yourself. Love yourself. Maawa ka sa sarili mo. Tulungan mo ang sarili mo. Wag nang mag-isip ng kung ano, napapagod ng utak mo. Right? I overcame my imperfections. Oh, perfect na perfect sa Virgo. Virgo, because of your perfection, because you are perfectionist, na-frustrate ka if there's something went wrong in your life. Nothing is perfect. Always remember that. Even life, even anything. Pagkain, walang perpekto. Tao, walang perpekto. Buhay, walang perpekto. Relationship, walang perpekto. We have to be adaptable. We have to adapt to anything, shape or form, to anything that presents to us, that is presented to us by the universe. Right? Ano pa nakasulat? Draw inspiration from the positive. I hope you can may nakukuha kayong inspiration sa mga sinasabi ko, and I hope na inspired kayo to be positive from now on. As a result, you'll be liberated and you will allow goodness to show through kindness. Offer unconditional support and love to yourself and others. See? Unahin munang mahalin bago tayo magmahal ng ibang tao. Dapat unang-una sarili natin mahalin. How? Self-love. Mahal mo ba ang sarili mo? Huwag magbisyo kung mahal mo ang sarili mo. Huwag mong sirain ang buhay mo kung mahal mo ang sarili mo. Always do things na makabenefit sa sarili mo. Not to the extreme that you become selfish. You can give others, share your blessings, but yung extra sa'yo. The love you show to others means extra love mo yun sa sarili mo because you are flowing with love. That's why you can share love. Kaya nga ang mga taong bitter, lagi nagagalit, sila yung kulang sa pagmamahal kasi wala silang maibigay eh. Wala silang maibigay na pagmamahal sa tao kasi sila mismo sarili nila, hindi nila silang pagmamahal na nararamdaman. Do you get what I mean? 'Di ba ang mga taong mapagbigay, sila yung marami. Ekstrang damit. Ang dami ko ng damit. Ibigay na natin yung iba. Right? It's the same analogy with love. Nag-uumapaw ako sa pagmamahal. Binuo ako ng parents ko through love making.
Pinalaki ako ng pagmamahal. Kaya, that's human. We can relate. We can share love. Pero may mga tao kasing lumaki sa palo, lumaki sa abuso, lumaki sa verbal, mental, physical abuse. Paglaki nila yan, that's their perception of love. Sa relationship na apply. Mga anak din pinapalo kasi yan ang na-condition sa kanila growing up. Conditioning. Na-reprogram sa kanilang buhay na pag pinapalo ka ng magulang means mahal ka, which is mali. In some aspects. In some explanation sa psychology. May psychological effect yan sa bata or anybody. Because kahit baliktarin, pain is pain. Right? Pain is pain. Pag umiyak ang bata, ibig sabihin nasasaktan. Pain. Is love pain? Love is not supposed to be pain. The only pain na mararamdaman natin is pag nanganak tayo sa sakit. But it's love. Right? Nagpaanak ka sa mga mother. Painful ang birth, but it's love. Anyway, so ano pa, guideline. Some of you are lost, maybe, so you need guidance. In times of uncertainty, marami talaga, that's why lumabas yung moon. You're very, hindi nyo na alam ang gagawin, kaya you're experiencing right now uncertainty, hindi nyo na alam anong nangyayari sa buhay ninyo. Some of you are even lost. Meaning to say, wala na kayong roadmap sa inyong buhay. Wala kayong, hindi nyo alam kung saan na kayo papatungo. Saan na ako nito? What's next? Ano nang gagawin ko? So, ask God to guide you to the light. Ay, nako, nakakapang kilabot. Si God ang gumagabay sa'yo, Virgo. Nakakaiya. Naiiyak ba kayo? Ako parang gusto ko umiyak. Para sa inyo. Si God na mismo magagabay sa'yo. I follow the guidance to find the door to the light. Go towards the light. Wag kayong mag-aksaya ng oras sa kadiliman. Ano yung mga kadiliman? Pag-iisip ng hindi maganda. Mamaya, si Satanas nang bumubulong dyan. Papakamatay ka na. Sa galit mo, makakapatay ka ng tao, makakasaksak ka sa mga problema. Go to the light. Light, hope, pag-asa. Pag-asa is hope. Pag-asa is light. Love. Light. May pag-asa sa buhay, kaya there's no need to be miserable. No need na pumatay. Hindi ko naman sinasabi. May mga example lang. Sa tindi na kasi ng problema ngayon, right? Magre-resort na sa mga ganyan. Dahil walang makain, may problema ba? Paglabas mo, may nakaaway ka. Sa galit mo, dami mong problema, di mo na makontrol ang emotion. Napasukan ka ng mga negative thoughts, madalagang may aksidente nangyayari ganyan. But, hindi ko yan nakikita sa inyo. What I'm saying is, example lang yan, to prevent that. Right? Kasi, I think marami sa inyo talaga right now, you are in the dark, or papunta na sa darkness. Find the door to the light, release my destiny to God, and my faith is rewarded. Your faith is rewarded. Ang inyong pagpupunyagi, tama ba? Paniniwala, mabibiyayaan. Ang iyong pananalig, ang lakas ng iyong pananalig sa Diyos ay mabibigyan kayo ng reward. Wow, blessings. Kaya pa nandyan yung 9 of Cups in the world. You will achieve something great na God-given. Blessings from God. God-given talent, blessings from God. Kaya, be happy, rejoice in the name of Jesus Christ, rejoice in the name of God, because these are good news, okay? So, I hope naging klaro na sa inyo, nabigyan kayo ng clarity through this tarot reading.
Virgo. At if nagustuhan nyo yung reading, don't forget to like this video. At if naka-resonate kayo, let me know in the comments. Now, if you want to claim this reading as well, mag-leave din po kayo ng comments sa baba. Now, for those of you na interesadong magpabook ng private reading, please visit my website. Under services, makita ninyo sa navigation page. Sa page navigation, makikita nyo yung services, i-click nyo and then magpasa kayo. If still hindi nyo naintindihan yung English explanation doon, you can message me. Pwede kayo magtanong sa akin sa Facebook page Bono Magos na may blue check. Yung walang blue check na Bono Magos PH, scammer po yun na gumagaya sa akin, kaya mag-ingat po. Ako verified na yung Facebook page ko, kaya may blue check na. Doon po kayo mag-message. Now, for those of you naman, Virgo, na interesadong bumili ng mga pampaswerte dito sa akin, mga pamprotection sa kulam or whatever, mga pang lahat na siguro, mga amulets, evil eye, bracelet, pampaswerte, ano pa, oil, magtanong lang kayo sa akin sa Facebook page. Please visit muna sa website ko bago kayo pumunta sa Facebook page kasi baka nandun na ninyong mga kakailangan o hinahanap ninyo. Mga limited items nasa Facebook page ko post. Yung iba, yung mga hindi maraming stock, usually sa website ko pinopost. Ayan. So maraming salamat. Don't go away. I'll be back for the instructions on how to place an order. Kaya magbabalik po ako. Ingat po and God bless, Virgo. Maraming salamat. Ayan, mga madam and sir, sa mga interesado pong malaman ano yung mga binibenta ko, okay? For those of you who are interested to find out ano mga serbisyo ko, ano mga ino-offer ko ng mga services, ayan. So, mag-visit lang po kayo sa website ko which is bonomagos.com. Ayan. And then, sa bungad ninyo, makita nyo itong Shop the Collection. Ayan, basahin nyo yan dyan para may malaman kayo kung hindi nyo alam paano bumili dito sa mismong website. Ayan. Ito yung mga produkto ko so far. Okay. May mga pagbabagong mangyayari by the way dito. Okay. Yung 18 gold-plated crystal necklace. Ayan. Hindi na yan. May bago na. Okay. And I will make some mga improvements dito every now and then. So, kung anong mga nakita nyo dito, ito yung mga ilan sa mga binibenta ko. Ayan. I-click nyo lang yan if ever itong gusto nyo makita si screen. Ayan. Makikita nyo dito yung price. Ayan, 1.7. And then yung description niya, yung benefits niya. Ayan. Okay. And hanggang sa dulo basahin nyo, baka ayan, pati yung instructions andyan din. And then mag-back lang kayo again. Ayan. Meron pa dito. May mga changes na mangyayari. Okay? Yung iba dito madadagdagan. Ayan, meron ding Dragon Blood Smudge Kit. Ito yung pang-cleanse. Nagbibigay ito ng blessings, by the way. Okay. Yung price niya is $4.90. Dalawa na. And makikita niyo dito sa navigation, yung dalawang linya na yan. I-click nyo lang yan. Lalabas yung mga menu. Ayan yung mga pages. You have the frequently asked questions. Kung may mga katanungan kayo, baka nasagot na dito. Kaya basahin nyo yan. Walang COD. Ano yung mga rituals na ginagawa ko dito. Gaano ba ka-effective or yung effectivity ng item. May gusto kayong malaman. Andito na ang sagot. Mga expiration. Kung may expiration ba. Ayan, walang refund dahil sa mga ritual. And if I ship outside the Philippines, basahin niyo ito sa mga OFW na tag-ibang bansa na interesadong bumili ng items sa akin dito. Ayan. Or ilang days ma-receive yung order. Ayan mga questions. Anong courier ko? May discount ba? Babaguhin ko pala yan. Wala nang freebie, okay? Walang discount. Ayan, yung about me, titignan nyo din dito. Baka interesado kayong malaman. Ayan, anything about me. What does Bono Magos means? Ayan, na-explain ko din dyan dito sa website. Basahin nyo na lang po, mga madam. Yan po ako. Yung pagmumukha ko. Anyway, about me. Ayan, saan ako nakatira? San Fernando City, La Union po. Ilocos Norte Province. Yung aside sa products o biography, iba din yung
I'm also, by the way, I'm a member of the association, Spiritual Integrity Association for Special Integrity sa America. You can search their website. Ayan. Yung mga profession ko, mga trainings na kinuha ko, ma-explain po dito. Basahin nyo lang dyan. And then what else? Yung mga services ko. By the way, sa mga interested about sa tarot reading, gustong magpabook ng private reading, 5,000 po. Okay? Meron ding 15,000 if you want to avail everything. Kasama na yung mga items dito. Makaka-receive kayo mga package. May inclusion set yan. Okay? Package na yan. Package, and dito yung mga explanation, anong matatanggap ninyo. Pero, kung gusto niyo yung mas mura, ang pinakamurang ma-offer ko is 5K, 5,000. And what else? Dito yung blog. Okay? Mga blog ko. Ayan. Kung interesado kayong basahin, ayan. What else? Prayers. Ayan. Kung may mga prayers din ako sa All-in-One Red String Prayer, if you are interested to perform a personal prayer. Pero, actually, dadaanan na sa ritual yung mga items eh. But, if gusto nyo lang na kayo mismo mag-ritual para sa mga sarili nyong item. Now, for those of you na gustong magpasama sa prayer ritual, libre lang po. Okay, dito kayo mag-submit sa free prayer ritual page. Ayan, click nyo lang yan, and then lalabas po dito yung ano ko is mga psalms. Ayan, and then ito basahin nyo dito. Basahin nyo lang yan, and then isulat nyo dyan yung name ninyo, first name, last name, yung email ninyo, yung phone number, at yung prayer request ninyo. And then, click send. Okay? Libre yan sa gusto. Okay? I think, ayan, Facebook page. By the way, sa Facebook page ko, mga madam, dito po nakalagay yung mga ibang items na minsan, kagaya niyan, nawala sa website. Yung mga dito nakalagay sa Facebook page ko, ito yung mga limited stock lang. Okay? So, follow na lang if you are maybe interested pa sa mga ibang mga ano ko. And minsan dito ako papahula ng libre sa live. Live lang talaga. Okay? So, maraming salamat sa pakikinig. Ayan. Hopefully, naklaro na. So, maraming salamat. Okay, message nyo lang ako dito sa Facebook page if ever may gusto kayong bilhin. Okay, sa Bono Magos PH na merong blue check. Ayan, maraming salamat. Ingat po and God bless.